all our directors and our actors and actresses. I just have one question over here. I just have one question. It's directed to our directors. Siguro, is there something that you had to unlearn as a director para ma-complement ng project nyo yung platform where the series or the project will be streamed? Any takers? Any brave souls? Hello, good afternoon everyone. We have to unlearn para mag-adjust, right? Yun yung question. Ang daming pangangapa na naganap. Pero if there's one thing na I think that we have to unlearn is yung storytelling, kailangan mas bitawan mo yung mga processing moments, bitawan mo yung mga babad moments. Kasi 2 minutes ka lang, you only have 2 minutes to engage an episode. Hindi pwedeng may babad, hindi pwedeng mas more of intense lagi. Something always has to happen, lagi may naririnig, lagi may napapanood. So yung, ako pa noon mahilig akong magbabad sa eksena, pero kailangan kong tanggalin lahat yun. Ngayon ko siya nakikita sa editing, nung sabi ko, ang dami palang hindi kailangan. So, yun. So yung mga ganun ng ako na unlearn ko. Ikaw, Sig. Ayun. Tama naman yung sinabi ni Direk Easy, no? Marami din akong need na unlearn dito sa paggawa ng vertical. Yun nga, kasi ako rin, as a filmmaker, mahilig ako sa mga slow burn drama. Yun. With this vertical, kailangan paspasan kasi kailangan mo siya makwento in 1 to 3 minutes. So, ayun, kailangan pasok agad ng drama, pasok agad ng intensity. So yun, as much as maraming need i-unlearn, marami rin naman natutunan sa paggawa nitong vertical na to. Ikaw, Direk Christian. I think yung sinasabi nga nila about kasi I'm aware dun sa attention span ng mga tao nowadays, so I'm well aware of that. So every scene I try to keep them glued on their screen because again, mahirap bumitaw. So I come from that as a filmmaker. I have a different set of approach when I'm doing my films versus when I'm doing for vertical microdrama. And yeah, so parang it's just an adjustment. I just know that today I'm not directing an art house or something like that. So yeah. Ayun nga, kasi bagong medium siya. So parang, syempre ako, nasanay ako sa Viva Max man yan, Viva One, pelikula, theatrical style yung pagkagawa na alam mong nakalaan yung attention ng audience sa ginawa mo, sa produkto mo. Pero ito, nangaagaw po kami ng attention ng mga tao. Ito ang bagong radyo eh. Ito yung tipong naglalabas si nanay, kailangan mo siyang maagaw mula sa ginagawa niya at maagaw din mula sa mga ibang napapanood niya sa online. So, kung dati sanay ako na gusto ko mga acting na artista ko, subtle, walang subtle dito. all out to. And at the same time, ayun nga yung sinasabi nila, Direk Easy, Direk Sigrid, yung pacing, iba din yung pacing. Isa din yung kailangan kong matutunan sa tulong na din ng mga creatives din ng Viva, yung sinasabi nga ni Boss Val na touch of Viva po, no? And pati yung pati sa blocking, syempre patayo na yan, maliit na yung space. So iba din ang hirap na mahirap, challenging, pero masaya makita yung bagong style na kumbaga kung sa Viva Max ang mga artista pinag-hygiene mo para sa love scene, ay mag-hygiene din kayo dito dahil ang tayo ninyo kanyang kalapit din sa isa't isa para magkasya lang dito sa vertical frame. So, ayun po, ang daming mga masasayang unlearnings and learnings na natutunan namin dito sa bagong format ng drama. Direk Aya. Okay, coming from a soap, sobrang daming unlearnings. Kasi, gaya nga ng sinabi nila, kapag soap kasi slow burn, daming babad dito, dapat in 2 minutes na kwento mo na lahat. At the same time, I really need to adjust to the frame. At the same time, dito, kailangan talaga kitang-kita with a small span of time na
naibigay na ng artista yung gusto mong sabihin. So, very challenging for a director. But bilang bago sa vertical, maraming natututunan dito. Yun. Yun lang po at maraming salamat. Thank you Good for luck that. to your project. Thank you. Great question, Nikki Wang. Maraming salamat po. Yep, that was Nikki Wang from Manila Standard. Secondly, we have Alan Sancon ng Stars Photo. Hello, congratulations. Pakakabang-abang yung mga movie, no? Talagang mga intense. Pero tanong ko lang, aside dun sa mga director na na-challenge sa paggawa ng film ng vertical, I just want to ask naman yung artist, what are the challenges you encounter? If anybody can answer, those who want to answer, ano yung challenges you encounter na kailangan ba hindi kayo lumabas dun sa frame? Yung pagsampalan nyo, sabunutan nyo, nandun pa rin kayo sa frame. Parang ganun. How was your experience doing so far? Aski ako na. Dahil ako'y matanda, ako na. Hindi, ako naman, first time ko pong gumawa ng vertical and ako marami akong expectations. Paano ba? Kasi ako kapag gumagawa ka sa mga project, talagang inaaral ko yung script and kung paano ko ibabata yung mga lines. So, yung pagdating ko sa set naman, kinausap na ni Direk Christian na ako. Ano to? Vertical to. OA yung mga kailangan ibigay mo. Hindi pwedeng subtle lang, ganyan. So, first take yun. Yun na yung ginawa ko. So, nag-adjust po talaga ako. Kasi iba yung inaral ko sa sarili ko as bilang artista dun sa script sa hinihingi ng director. Siyempre, ibibigay ko yung kung ano hinihingi ng director. So, hindi naman ganun kahirap mag-adjust. Kasi lahat naman kami siguro, lahat na nagti-TikTok yan eh. So alam nila, nagre-reels yung mga yan, so alam nila kung paano sa screen ng vertical. Ang challenge talaga sa mga directors, kasi iba yung shot nila pagdating sa work nila. Ano sila, wide sila, portrait ba? Ay, hindi. Landscape po sila. So kami, sanay kami dahil nagre-reels kami, nagte-TikTok kami, mga ganyan. So, konting adjust na lang po. Siguro sa acting na yung adjustment na ibibigay namin. May mic ako. Ay, may mic ka pala. I'm so sorry. May age talaga eh, no? Wait, next ka, Meg. Actually, same din ako with Riza. Tinanong ko si Direk Temi kasi he's not here kasi nag-vacation muna siya. Na-stress siya kahapon. So, parang unang tanong ko sa kanya, Direk, from 1 to 10, ano ang gusto mong makuha from us? From 1 to 10 na aktingan. Sabi niya, siguro wag tayo sa 10, wag tayo parang radyo. Doon tayo sa 8. Para medyo mataas ng konti sa soap opera kasi kailangan talaga kahit yung subtle na taas ng kilay, kailangan medyo i-heighten mo ng konti kasi medyo tight. Oo, medyo dito mo igaganyan. Tapos, syempre, yung balitaktakan ng artista, syempre, ang bawat artista may pacing sa lines. Hindi ka pwede masyadong mabagal kasi meron kang kailangan sabihin within that 30 seconds or 20 seconds. Kasi kapag, alam naman natin ngayon, medyo fast-paced na yung mga tao, may hindi ka lang masabi ng konti, magsa-swipe up na sila. So, ganun din sa acting. Kailangan pam. Slow down ng konti para makahinga din yung audience, makahinga ka rin. And then, ganon. And also, yung mga, hindi ko alam kung sa ibang shorts ganon, pero meron kaming dotted lines. So, ibig sabihin, kailangan mong i-hold kung anong emotion yung meron ka. So, yun din. Medyo matagal yung hold minsan, medyo mabagal minsan. Pero yun, as an artista, okay din yung gantong avenue kasi nabibreak ka from that soap opera, telenovela, or movie box na meron ka. So yun, thank you din kina Boss Val kasi parang hindi lang kami yung nabibigyan ng trabaho, we're also learning from this process. So thank you. Thank you. Thank you. Yung follow-up question ko for Meg sa kay Nathan, parang isa sa mga intense scenes na pinakita yung eksena nyo, di ba? Buhusan ng milk tea, buhusan ng kape. What are the challenges you encounter doing that scene? Kumbaga,
Masarap pa yung kape. Masarap pa yung milk tea. Hindi namin na-try yung kape, sayang. Kasi binuhos niya agad sa akin. But, hindi, siguro, ang sarap gawin nung project namin with Direk Easy. This is my first time working with Direk Easy. And with Mayton naman, parang ito ba yung second project natin together, no? So, sobrang na-excite ako kasi nung ginagawa namin to, siksik talaga yung kwento. As in, kung sanay ka na may pahinga ka na, yung parang easy lang yung eksena mo, hindi. Ito, every scene ata, parang pagod ka talaga. Talagang pinukpok talaga kami ni Direk Easy dito, which excites me also kasi ngayon lang din ulit ako bumalik sa pag-arte talaga. So, na-challenge ko in that sense. And there's also, yung milk tea na yun, parang ang haba nung pinractice talaga namin kasi isang take lang talaga yun or else wala na kaming pangkape. So, yeah. Hindi pwede magkamali. So, very important talaga yung communication. Before we shot this scene, talagang Meg and I really talked how we're gonna do it properly. Mismo kung saan itatapon yung drink, yung angle ng camera, yung limit namin sa isa't isa to make sure na Direk gets to capture the whole thing. So, communication is very important. And like what she said kanina, we can't do it again. Or else maliligo ulit kami, makeup ulit, tas ano. But honestly, I was very, very nervous kasi syempre Meg is, she's more experienced than me. So, talagang humihingi ako sa kanya. Oh, she's not. More bitchier. She's super bait, pero talagang lagi kami nag-uusap. Lagi ko siyang tinatanong, lagi ko siyang hinihinga ng advice about eksena na ginagawa namin. And she's very generous. She makes me feel comfortable, but at the same time, she boosts my confidence. Kaya, naiiyak na siya. Thank you. Congratulations. Looking forward to new kind of film. Thank you. Thank you for those answers. Maraming salamat din kay Alan Sancon ng Stars Photo. Up next, it's Jayco Manangan, a TikTok content creator. Hello guys, hello, good afternoon. Congrats Direk, congrats sa mga cast. Sa mga sexy girls naman dito, mga sexy actors and young actors naman dito sa side. Dahil syempre yung kabila sumagot na sila. Kamusta yung experience nyo dito sa microdrama and paano kayo napapayag ng gumawa ng microdrama projects dito sa VNB? Let's start with Denise. Nung una pong pinasa sa akin tong Love Forbids, nakita ko yung sa story niya, tapos yung character. Siyempre gusto ko rin po matry since parang ito yung pinakaunang ilalabas, kasama siya sa pinakaunang story na ilalabas sa Viva Movie Box. Ayun po, natuwa ako na isa ako sa napili na gumawa ng vertical sa ilalabas ng Viva. Ayun po. Well, ako po, before pa talaga, nanonood na talaga ako ng Drama Box. So dati, nabubudol pa talaga ako. Yung talagang pag-swipe ko, kailangan ko ulit magbayad. Pag-swipe ko ulit, magbabayad ulit ako. So parang ganung level na. At iniisip ko dati na sana makagawa ko na ganitong project. Kaya nung in-offer talaga sa akin, excited talaga ako. And nung ginagawa namin to, sobrang tawan-tawa kami nila Direk. Kasi mga scenes namin, like super lapit talaga ng itsura namin sa isa't isa. Parang hindi mo alam kung paano mo i-deliver yung mga lines mo kasi baka tumalsik yung laway mo. So parang super saya at the same time, pero nakakapagod. Kasi every scene talaga kailangan 100% talaga ma-hook yung manonood eh. So, yun, nakakatuwa. Happy, ako naman, nung una, hesitant ako kasi this is my first na young adult yung role and first kissing scene ko dito, yeah. So, ayun, at first hesitant ako pero inassure naman ako nila boss na hindi, maganda to, tsaka this is yung first drama box dito sa atin. So, ayun. And nung nabasa ko din yung script ng Elisa, ano man, every episode, mapapa-hook ka eh. Parang ka na din nanonood. So, ayun, dun nila ako napapayag. Ako naman po nung sinabi nila sa akin na may bago ino-launch na app, and isa yung gagawin namin sa mga unang ipapalabas. Siyempre,
excited, diba? And yung material mismo, parang as an actor kasi, syempre gusto mo lumawak yung range mo, gusto mo mas marami kang magawa, mas kakaiba, mas okay. So, kung makikita nyo, parang may mga similarities bawat movie, diba? Bawat series na mapapanood nyo. Pero, meron kayong makikitang pagkakaiba sa kanila for sure. Kasi kami, akala nyo lang parang agawan lang siya ng asawa, parang lagi lang nag-aaway. Pero hindi. Kapag napanood nyo siya, episode by episode, dun yung makikita na, okay, may kakaiba pala siyang atake. Which, yun yung nakaka-excite for me. Kasi nung sinabi sa akin ni Direk Christian Lat kung ano yung gusto niya maging atake, parang okay, first time kong gagawa ng gano'n na parang kailangan mong i-level up yung acting mo. And it reminds me of, alam niyo yung kapag nung bata tayo, nakikinig ng radyo yung lola at lola natin sa hapon. Para siyang gano'n. So parang, kailangan mong ma-engage ng mga tao fully na hindi sila magsuscroll agad. So, kailangan yung acting mo mas bigay, mas kumbaga 100%, gawin mong 120, parang ganun. So, marami din ako natutunan and adjustments also and thankful kami na may ganito ngayon kasi mas maraming may work, mas maraming opportunities at mas maraming chance na mapakita natin yung mga talents natin and we're so thankful sa Viva, kay na Boss Bal, Boss Vic, for this and yeah, sana supportahan natin lahat. So, ayun, sa akin naman, nung na-pitch sa akin tong vertical, very interesting and challenging. Kasi sabi nga nila direct landscape, nasanay tayo sa landscape and now ngayon, portrait naman tong tinatrabaho natin. So, maraming challenges sa set. Katulad nga nung sinabi ni Rose ba na yung challenging din yung kapag uma-acting ka, kailangan na nating magdikit ng sobra. Yung tipong kailangan mo ipaalam kung nagkape ka ba or kung ano yung kinain mo. So, ayun, na-miss ko lang yung ganitong dito sa set kasi it's been 3 years nung simula na nag-stop ako, ngayon bumalik ako. So, very challenging to and ayun, marami pa akong gustong matutunan. Yun lang, thank you. Ako naman po nung pinasa sa akin yung story ni Love for Bits, nakita ko si Direk Aya Topacio yung director. So, I'm so excited kasi second time na namin to work together. And I like the story. Nanonood din talaga ako ng mga vertical series, episodes. Ang dami talaga nun and natutunan ko rin siya kung paano, kaya na-excite din ako. Sabi ko, sige, I'll do this one. And well, thank you! Nakaka-hook talaga sa mga scenes at trailers ng BNB. And sa mga directors, one word to describe your series, and you can also explain it briefly why. Exciting. Nakakaabang-abang talaga siya ang bawat eksena. Kasi minsan yung teaser madaya, di ba? Ibibigay ng highlight. Pero as you go along, makikita mo kung bakit exciting ito. Okay. Very easy. Siguro pasabo. Kasi wala na silang ginawa ko din magpasabog ng mga sampalan sa kabuhusan ng ano. Sumasabog yun. Ako, ano siguro? Spicy. Oh. Spicy kasi yung mga characters dito, yan, sila Abby, pinakita nila dito yung ano, kung ano pa yung mga kaya nilang gawin sa acting. And of course, we have James Blanco, di ba? Sino bang hindi na-spicyhan kay James Blanco? Ayun, yan, spicy mga eksena, spicy yung mga acting, yung mga characters. So, thank you. Siguro sa akin, I'll say cerebral. Because I think it's just the amount of twists and turns in every scene that it could go. You think it's going one way and it's gonna go the other, and it's just like how every chapter unfolds. So, yeah. Direct Bal. Umaatikabo. Umaatikabo sa mga revelation, sa mga masaya tayo lagi pag may mga nagsasampalan, nagsasakitan.
at sa mga misteryong aabangan ninyo na unti-unting mabubuksan. Congratulations, Direk, and the cast. Okay, maraming salamat. Next up, let's hear from Kate Adahar from Random Republica. Hi, to the directors po. Nabanggit nyo kanina yung challenge, no? Pero meron po bang technique na nag-emerge from this practice or may na-appreciate ba kayo dun sa proseso? O may na-enjoy, na-appreciate kayo dun sa process? Yeah, na-enjoy ko super yung process, especially kapag may mga kasama mo naman, magagaan ka trabaho. Especially with Abby, yung cast, yung crew. Kapag naman okay yung mga kasama mo on and off the screen, sobrang enjoyable naman siya. No matter kung ano may mga challenges, of course. So, ayun, yung acting din super na-enjoy ko. Like, kuwari na nakikita ko palang ma-acting sila. Tawa ko ng tawa sa screen. Like, oh my God, aabangan ko to, papanoorin ko to. Ganun lagi ako pag ginagawa ko yung every scene sa Elisa. Ako naman is very cerebral naman. Ano ba? Nung day one talaga, actually kasi hindi naman pangatlo ko na kasi itong nagawang ano. Pero ang saya kasi nang challenge ka, like there's a new way of actually visualizing your aesthetics pagdating sa vertical kasi pahaba siya. So may bagong mundo kang ina-explore, na-challenge ka sa blocking. Tama yung sinasabi nila, Bobby, na parang halos magganunan na sila sa ano kasi kailangan nila magkasya. Pero at the same time, aside from that, kailangan mo, ano pang creative ways to block, to power block everything, to show dynamics and all. And at the same, tapos hinaano pa namin yung horizontal, pareho namin piniframe. So kailangan aesthetically pleasing both para pumasok siya. So yung pinaka na-enjoy ko yung challenge nung yung hinuhugot ka, yung pinupunit ka para mag-create pa ng mas bago. Para hindi ka lang basta pumasok sa i-direct mo yan, eksena, hindi. Kailangan mo mag-isip. Hindi ka pwedeng tamarin dun sa set. Kailangan mong isipin kung anong gagawin mo para mapakita mo siya in a nice way kasi na vertical siya. And at the same time, paano mo gugulatin yung mga, alam mo yun, yung mga audience mo na nagsuscroll sa FX, inaantok. Kailangan laging, yung blocking mo, kailangan power, ang dialogue mo, laging power. Kaya si Iris and I, yung AP ko, when we were shooting, we've been constantly revising the scripts, kaya parang kawawa na tuloy si Lumeg sa akin kasi parang, anong iba na naman? Kasi kailangan lagi siyang mataas. Kaya kumbaga kung bakla ako, binakla ko pa siya para lang siya maging maingay sa mata at saka sa pandinig. Okay. Sa akin, yung challenging sa akin dito is, going vertical. But then again, we shoot it horizontal. Pero yun na nga, sa akin hindi ganun kabigat. I mean, kahirap in terms of that. Kasi, for one, magaling ang aming DOP, no? So, we work hand in hand on it. Kung paano ako mag-a-adjust. Kasi nasanay ako sa normal na mahiga siya vertical, horizontal siya. But then again, ang nagustuhan ko rin dito kasi, naging madali sa akin, malaking pasalamat ko kila Boss Val, Miss Nina, everyone, kasi binigyan nila ako ng mahusay na artista, which is very important, especially sa mga bagong platform na ganito. Importante talaga yung artista. Okay na mas naiintindihan nila with a given time na binigay sa amin, na may palabas namin kung ano yung hinihingi ng kwento. Siguro ako na-enjoy ko yung process na kasama ng mga artista, no, na yung sa bawat eksena nanamnamin lang nila. As in eto ganito ako sinampal ko siya, sasampalin ko siyang pabalik. Kaya parang yung ninanamnam lang at the same time nilalaro din namin sabay-sabay. May opportunity kaming maglaro kung ano yung bagong pwede nating ibigay at kung ano pwede nating i-insert dito na para nga dahil nga agaw attention tayo para sa attention ng mga manood kung paano mapapansin. Ayun. And then na-enjoy ko din yung kasi vertical siya pero at the same time ibang medium yung pinagpapanooran sa kanya eh. So na-enjoy ko yung joy of seeing it on the phone. Kasi pinapanood ko siya minsan kapag nag-e-edit, pinapanood namin siya sa malaking TV.
sa malaking screen sa post-production or sa screen sa mga computer. Tapos parang, bakit ganun? Parang may mali, parang hindi ako masaya, bakit iba? Tapos sinubukan ko siyang panoorin sa bahay, yung mga previews. Sinubukan ko panoorin sa telepono ko, so, ay maganda pala. Iba pala yung appreciation mo sa kanya pag sa phone ka na nanonood. So parang bagong ano din siya, bagong lente din siya para sa akin. So ayun yung na-enjoy ko sa kanya. Thank you din. Yeah, I think because I've done 7 verticals, so it's I think it's really I'm just saying it's the learning curve. I'm always trying to improve my skill set as a storyteller, so I'm always there's a thing in vertical that's called the cliffhanger. So I'm always trying to set my audience to the cliffhanger point. Like, how do I get them from point A to point C, which is the cliffhanger? So I feel like I'm becoming a better director by blocking and staging, and also the performances of the actors, because just even a hand gesture or the eyes or just the pan-tailed slow-mo, there's a lot of ways to get them to the point C. So I enjoy the challenge and I enjoy improving my craft. So I think vertical is something unique and I enjoy it. Thank you and congratulations to everyone. Okay, thank you so much, Ms. Kate. That was Ms. Kate Adahar ng Random Republica. Next up, Richard Paglikawa ng Lionheart TV. Ay, ako pala. Congratulations po for BMB. And nakikita naman natin yung shift actually sa viewing habit ng mga Pilipino. Pero sa mga directors, do you see microdramas as competition or complementary to mainstream TV and streaming platforms? Yeah, I think I would say it's complementary because, like I said, it depends on how much time you can commit. You know, like even me personally, it's rare for me to watch films because I know it's like going out on a date. Like, you know, especially I really love something that's a very poetic film. I would have to reserve myself for that experience. But I'm glad there's something like Vertical where, oh hey, I got 10 minutes to burn. I'm on a grab. I'm on waiting for something. I'm on a line. So I think it's a very unique way that we have other avenues to express our story. So yeah, I really think it's beautiful like that. I think there's really a shift from content, film, series. So yeah, I think it's a wonderful thing. Ako sa tingin ko competition siya, pero kaya nga gumawa na rin tayo para para makasama pa rin tayo dito, di ba? Pero hindi, competition siya in a sense na parang nagkakaroon ng landscape of viewers who would rather stay home or stay with their phones and be entertained. Kaya nga ang challenge ngayon is paano ba natin mapapabalik ang mga tao sa sinihan? Kasi as a filmmaker, ang first love talaga natin ay makitang nagsasama-sama ang mga tao, nag-gather sa isang lugar para mapanood ang gawa mo. Mula pa nung nagkaroon ng streaming, bago pa magkaroon ng vertical sa mga phones ng mga tao, nahihirapan na talaga tayong papuntahin ng mga tao sa sinehan. Pero at the same time, ayun nga ang challenge, paano magko-coexist ang big screen movies at itong mga vertical films na nagagawa din naman ng ibang mga studios and networks na i-marry sila. So, like kapag merong pelikulang studios like Viva, minsan nilalabas din nila ang vertical versions nito. And vice versa, siguro eventually sana may mga microdrama na ma-adapt to big screens para maging harmonious ang existence natin. Ako, hindi ko naman siya nakikita competition. I believe, ako kasi as a Gen Z, naniniwala ako na nakakatulong siya para bumalik yung sigla ng entertainment industry dito sa Pilipinas. As long as may nanonood,
may chance na mabuhay ulit yung cinema, yung mga sinihan, yung mga na itong vertical, I think, nakaka-help siya para, alam mo yun, distress, yung may mga tao na, syempre, hindi naman afford na bumili ng mga tickets sa sinihan. Yung mga gantong entertainment ba, I think this is like a baby step or a small step towards na yung goal natin para masuportahan natin yung mga gantong content dito sa Pilipinas. Yan po. Yeah, for me, hindi siya competition. It's more of an option. Kasi kahit naman tingnan mo siya, iba naman kasi talaga, umpisa pa lang, yung gadget pa lang na pinapanood mo, cellphone. So, hindi ka naman yayayain mo yung jowa mo para sabihin mo, tara manood tayong microdrama. Hindi naman eh. Yayayain mo siya sa sinihan para doon kayo mag-date, alam mo yon, or mag-Netflix and chill kayo kapag nasa bahay naman. O kapag TV, yun naman yung online yun naman yung everyday consumption mo. So, it's an option na ang maganda kasi parang the industry is making innovative ways on how to chase after the audience. Para, ito gusto ng audience ngayon, di sasabay kami. Ito gusto ng audience, sasabay ngayon. Marami na tayong pwedeng puntahan para ma-entertain yung sarili natin. And it helps the industry thrive. Kumbaga parang maganda tayo magpaka-plastic kasi ang hirap talagang ang hirap talaga ngayong habulin yung audience kasi ang bilis-bilis nila magbago ng preference. So dapat tayo ganun din. So parang sa akin naging added option siya. Para kung sakaling, depende sa mood mo kung anong gagawin mo. Kasi ito, alam naman natin it's for popcorn entertainment siya eh. Na parang very short lang. Para lang sa atin. Para lang lumipas yung oras, yung haba ng pila sa mga sa mga terminal lang. Alam mo yun? Para lang may pinapanood tayo. So magkaiba naman siya for me. Sa akin din ganon. Kasi merong mga soap na nag-adjust din, no? Kinat din nila to vertical, which are some soaps na nagawa ko, napunta siya sa YouTube. Nakita ko naman siya. Ang kagandahan kasi dito, it's an alternative, no? Kung gusto mong manood ng mas mahaba, etong panoorin mo. Kung gusto, mas maiksi, etong panoorin mo. Yung mas mahaba kasi yung soap ng mainstream, at isa kakaroon siya ng alternative, mas mabigyan ng pagkakataon pa yung, kasi kadalasan, lalo na kapag soap, di ba? We cater to big actors eh. This time, marami tayong mga artistang Pilipino na bibigyan ng pagkakataon na ipakita yung galing din nila. Kaya maganda itong vertical na ito. Thank you and congratulations. Okay, very, very well said. Maraming salamat po. And last but not least, from Highlights Manila, pakinggan natin si Leonardo Peralta. Hello. Yan, sa mga directors yung question ko. In regards with the competition in the same platform, yung vertical streaming platform. So what's your edge of your microdrama over the existing vertical platform? And how confident you are na mahahatak natin sila and magiging loyal sa Viva Movie Max? Siguro isa sa mga edge namin ay ang mga nakikita natin nakaupo dito ngayon. Syempre bukod sa galing at sa pagkahasa sa kanilang acting throughout their years of experience, may na talaga sila, may mga hatak na sila, may tatak Viva na nga na sinasabi sila na papanoorin talaga at hahanapin ng mga tao. I have the same sentiment with Direct Bobby. I think the talent pool in Viva is they have such great actresses, actors, and in terms of Viva as a company, they have a phenomenal. I love their marketing. They have hit shows from whether it's BMX or Viva One. It really crosses over even like globally. So I feel very confident for this platform because of the team behind this platform. So yeah. Same sentiments. What I love about Viva, kasi they don't discriminate. Open sila sa kahit anong kwento. Viva Max, Viva One, and lahat binibigyan nila ng chance or opportunities. Itong mga great and talented actors and actresses na to. So I think ito yung edge nila doing this Viva Movie Box. And yun nga, with the marketing, yung promotions, sobrang very hands-on, and I think sobrang daming
edge talaga, teamwork talaga dito sa Viva. Hino-hone nila yung different acting skills nito na hindi lang siya pang sexy, pang may acting din tong mga taong to. And yun yung, I think, advantage ng movie box na to. Well, you leave it to Viva naman to make everything successful. Basta patak Viva naman, alam naman natin lilipad yan. So, given na yun na yung edge nun. Pangalawa, yung mga stories kasi na meron tayo sa mga nakita nyo, very Filipino, very universal, very relatable. I mean, kahit sinong housewife o working girl o na makakanood yan, di ba? Parang manggigigil ka talaga yung yaya, inaakit yung boss. Kung ako yung manggigigil, di ba? Magigigil ka talaga doon, parang tatapusin ko to, kailangan makarba tong yaya na to. So, alam mo yun, parang ikaw rin as a woman or as a working parang gusto ko rin makipagkagawa ng asawa. Yung mga ganun, ma-feel mo na parang ano kayong kahinat na ng buwisit na babaeng to. So, agad siya, naka-angkla agad siya doon eh. So, alam mo na talaga agad kung anong kakagating siya ng mga Pilipino. At the same time, sobrang refreshing sa mata na seasoned actresses and fresh faces nagsasama-sama sa isang, alam mo yun, parang sinong mag-aakala na, kaya pala gawin ito, magkasama sila, ang galing, hindi mo sila makikita anywhere. Pero this time sa Vertical, may possibility na magkita-kita itong mga actors na to work together at nagiging exciting yung unsung. So doon pa lang, huling-huli na agad yung Filipino, mga Pilipino. Talagang alam mo, kakagatin talaga siya. Dito sa bagong VMB, sinabi dito na mahirap pumitaw. Talaga sa Viva, lahat ng projects nila. Kasi, in a way, dito ako nag-umpisa hanggang sa nagkaedad na ako ngayon. Never silang nagkamali. Sa lahat ng mga proyektong binibigay nila, lalo na ngayon, very now, hindi pa rin nagpapahuli yung Viva. Actually, siya pa yung mas nag-umpisa lalo at nag-push. Kaya, after giving all those, ang daming artista na nanggaling sa Viva na naging mas malalaki pang artista. With this, hindi sila nagkakamali sa pagpili ng mga artista nila. Ganon din sa mga director and scriptwriters. Okay, we're all good and